Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 361 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Woody, na matagal nang malamig na nanunood, ay muling nagsalita na parang tinutugma niya ang sinabi ni Fan Jian. Alvin, kahit na hindi ka umakyat sa arena ng buhay at kamatayan, kahit na hindi kita kayang patayin. Ako, si Woody, ay hindi ka pa rin bibitawan. Unti-unti kitang pahihirapan, kahit hanggang sa puntong. Bagamat hindi pa tapos magsalita si Woody, ang malungkot na tingin na ipinukol niya sa dantian ni Alvin ay walang alinlangan na sinabi sa lahat kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit hindi natapos. Mapilayan niya ang dantian ni Alvin. Saglit, maraming mga disipulo sa loob ng korte ang tumingin ng awa kay Alvin. Bagamat ipinagbawal ng 7-Star Sword Sect ang mga disipulo ng sekta sa pagpatay sa isa't isa at kahit na ipinagbawal na pilayin ang dantian ng isa't isa, hindi maiiwasan ang mga aksidente kapag naglalaban ang mga martial artist. Kahit na talagang napilayan ni Woody ang dantian ni Alvin, masasabi niyang aksidente iyon. Sa oras na iyon, bibigyan lamang ng 7-Star Sword Sect si Woody ng ilang maliliit na parusa. Samantalang ang buhay ni Alvin ay nawasak sana. Sa sandaling ito, isang malamig at malungkot na boses ang biglang narinig. Woody, kung maglakas loob kang puntiryahin ang dantian ni Alvin, tiyak na mapilayan kita. Kasabay ng boses na umalangaw-ngaw, ang mga tingin ng lahat, kabilang si Alvin, ay bumaril patungo sa pinanggalingan ng boses. Isang binata na may malungkot na ekspresyon ang mabagal na naglalakad patungo sa tuktok ng Duby Peak, ang kanyang malamig na tingin ay nakatitig kay Woody. Ito ay si Senior Brother Sonny. Si Senior Brother Frank ang nagpaalis sa na-knockout na si Alvin sa huling pagkakataon. Mukhang may mabuting pakikitungo siya kay Alvin. Kalokohan. Kung hindi siya magkasundo kay Alvin, makikilala kaya ni Senior Brother Sonny si Alvin. Kumbaga, ang cultivation ni Senior Brother Sonny ay umabot na sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage noong nakaraang buwan. Gaya ng inaasahan sa anak ng Peak Master ng Misty Peak. Namanan niya ang natatanging likas na talento sa martial daw ng Peak Master na si Frank. Lahat ng mga disipulo sa loob ng korte ng 7-Star Sword Sect ay tumingin kay Sonny na may mga titig na puno ng pagpipitagan. Paggalang sa isang dalubhasa. Nagpakita si Alvin ng isang napakatalino ng ngiti nang makita niyang dumating si Sonny, at bahagya siyang ngumiti habang bumabati. Senior Brother Sonny. Junior Brother Alvin. Nakangiting sagot ni Sonny, na walang bakas ng kanyang nagyelo na hitsura mula noon. Sonny. Ang ekspresyon ni Woody ay kasing hindi magandang tingnan nang makita niya si Sonny. Paulit-ulit na nakikialam si Sonny sa kanyang negosyo, at matagal na itong naging sanhi ng pagkamuhi niya kay Sonny hanggang sa buto. Sa kasamaang palad, hindi mahalaga kung ito ay nasa background o lakas, siya ay mas mababa kaysa kay Sonny at maibabaon lamang ang puot na ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Junior Brother Alvin, kung ang Woody na ito ay maglakas loob na hawakan ka sa hinaharap, kailangan mo lang sabihin sa akin, at babayaran ko siya. Nang tumingin si Sonny kay Alvin, medyo nakangiti siya. Nang ang kanyang tingin ay bumaba kay Woody, sa halip ay naging napakalamig nito, na para bang ibang-iba siyang tao, ang kanyang tono ay napuno ng pagmamalabas. Nagkagulo ang paligid. Alam ng lahat ng mga disipulo sa loob ng court na dahil sinabi ito ni Senior Brother Sonny, nangangahulugan din ito na sa loob ng inner court sa hinaharap, siya ang magiging tagapagtaguyod ni Alvin. Ilang sandali, maraming mga disipulo sa loob ng korte ang tumingin kay Alvin na may mga titig ng inggit. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng 7-Star Sword Sect, mayroon lamang mga disipulo sa loob ng court na wala pang 30 taong gulang na nanatili pa rin sa loob ng sekta. Para sa mga disipulo sa loob ng korte na higit sa edad na 30, halos lahat sila ay ipinadala sa iba't ibang negosyo ng 7-Star Sword Sect sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa kasalukuyan, ang cultivation ni Sonny ay nakapasok na sa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Sa mga tuntunin ng lakas, sapat na upang may rank sa nangungunang limang ng grupo ng mga disipulo sa loob ng korte na nanatili pa rin sa loob ng 7-Star Sword Sect.
Higit sa lahat, si Sonny ay mayroon pa ring iginagalang na pagkakakilanlan. Ang anak ng master ng Misty Peak. Maaari nilang isipin na sa proteksyon ni Sonny ngayon, walang disipulo sa loob ng korte ang mga ngahas na saktan si Alvin sa hinaharap. Sonny, ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan namin ni Alvin, sana ay huwag kang makialam. Huminga ng malalim si Woody. Hindi niya gustong pabayaan si Alvin ng ganoon lang. Woody, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bumaba ang mukha ni Sonny, at ang kanyang tingin na parang espada ay kumislap kay Woody habang sinabi niya sa mahinang boses, kung may mali sa tenga mo, wala akong pakialam na putulin ito at tulungan kang suriin ito ng maayos. Kung ayos lang, mas mabuting isara mo ang iyong bibig. Ang mga pagbabante ni Sonny ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Woody at ang kanyang mga titig ay may bisyo, ngunit hindi lang siya naglakas loob na sumiklab at may kuyam lamang ang kanyang kamao na may nanginginig na katawan upang ipahayag ang matinding sama ng loob sa kanyang puso. Sa huli, tumingin si Woody kay Alvin at sinabi sa mahinang boses. Alvin, kung ikaw ay isang lalaki, pagkatapos ay maging matuwid at umakyat sa arena ng buhay at kamatayan upang labanan ako hanggang sa isa na lamang sa atin ang natitira. Kung hindi, isa kang puway at basura. Nanatiling hindi nabigla ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya si Woody, pagkatapos ay sinabing walang pakialam. Woody, sa palagay mo ba ay gagana sa akin ang maliit na pag-uudyok na ito? Ang mukha ni Woody ay hindi magandang tingnan nang mapansin niyang ang kanyang mga iniisip ay nakita na, ngunit hindi pa rin niya nakalimutan na libakin si Alvin. Puway? Basura. Di ba sabi mo hindi ka natatakot sa akin? Ngayon, wala ka man lang lakas ng loob na labanan ako sa life and death arena. Gusto mo talaga akong labanan sa life and death arena? Si Alvin ay sumulyap ng malalim kay Woody, na parang gusto niyang kumpirmahin ito ng isang hakbang pa. Si Woody ay nagpahayag ng paghamak at paghamak habang siya ay nanunuya. Oo naman. Depende na lang kung may lakas ka ng loob na hindi. Maaari akong sumang-ayon na labanan ka sa arena ng buhay at kamatayan. Sa sandaling naisip ng lahat na hindi papayag si Alvin, nagsalita si Alvin, at ang kanyang mga salita ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Junior Brother Alvin. Malungkot ang mukha ni Sonny. Hindi mo kailangang pansinin si Woody. Ilang taon na siya at ilang taon ka na. Kahit na hindi ka maglakas loob na sumang-ayon sa kanyang hamon ngayon, ito ay wala, at hindi ito pagkawala ng mukha. Sonny, ano ang kinalaman ni Alvin sa pagsang-ayon ko sa hamon ko? Bahagyang nagalit si Woody dahil sa kahihiyan nang makita niyang muling nakikialam si Sonny. Ano? May objection ka? Si Sonny ay malamig na tumingin kay Woody, at ang kanyang tono ay nakakatakot na kalmado. Kung may pagtutol ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Maglalaban tayo sa life and death arena. Kung hindi kita mapapatay sa isang galaw, bubunot ako ng espada at papatayin ang sarili ko. Paano na? Ang mga salita ni Sonny ay masasabing nangingibabaw, na naging dahilan upang maramdaman ng pulutong ng mga disipulo sa loob ng korte ang pagkulo ng kanilang dugo nang marinig nila ito. Lumubog ang mukha ni Woody. Siya ay nasa unang antas lamang ng Nascent Soul Stage, samantalang si Sonny ay nasa ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Sa mga tuntunin ng lakas, si Sonny ay 2 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi naging mahirap para kay Sonny na patayin siya sa isang galaw. Natural na imposible para sa kanya na pumayag sa hamon ni Sonny. Paanong hindi alam ni Sonny kung ano ang iniisip ni Woody nang makita niyang namula ang mukha ni Woody ngunit nag-aalangan siyang sumagot, at may ekspresyon siya ng pang-aalipusto habang sinabi niya, kung hindi ka manggahas, manahimik ka. Muli siyang tumingin kay Alvin at bahagyang umiling. Sa ganang kanya, bagamat ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay kakila-kilabot at isang bagay na nagpahiya pa sa kanya sa kanyang kababaan, si Alvin ay hindi pa ganap na nag-mature. Malaki ang posibilidad na si Alvin ay kapareha ni Woody. Kaya gusto niyang pigilan ang pagmamadali ni Alvin. Ang pagmamadali ay isang demonyo, at kung minsan, nagdudulot pa ito ng pinsala sa sarili. Gusto niyang magising si Alvin mula rito. Pero sa di malamang oras, natigilan siya. Huwag kang mag-alala Senior Brother Sonny, may tiwala ako. Nagpadala si Alvin ng voice transmission sa mga tainga ni Sonny.
Nakalusot ka na ba sa nascent soul stage? Sumagot si Sonny sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay may bahagyang pagtataka. Hindi, nasa ika-9 na antas ako ng origin core stage ngayon. Sumagot si Alvin, at bago pa man makasagot si Sonny, lumingon siya kay Woody bago sinabing walang pakialam, Woody, maaari akong sumang-ayon sa iyong hamon. Ngunit dapat kang sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Kung handa kang sumang-ayon, pagkatapos ay aakyat ako sa arena ng buhay at kamatayan kasama mo ngayon. Kung ayaw mo, pagkatapos ay huwag mong tanggapin ito bilang iyong hamon. Anong kondisyon? Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, si Woody na orihinal na inakala na wala siyang pagkakataong patayin si Alvin ay tila nabaliw, biglang nagningning ang kanyang mga mata at siya ay walang katulad na nasasabik. Ngayon, ang karamihan ng mga disipulo sa loob ng korte na naroroon, kasama sina Sonny at Fanjian, ay lahat ay nakatingin kay Alvin. Lahat sila ay curious. Anong kondisyon ang gusto ni Alvin na sangayunan ni Woody? Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, ang tingin ni Alvin ay bumaba kay Fanjian. Naging sanhi ito ng pamumutla ng mukha ni Fanjian nang magkaroon ng masamang palatandaan sa kanyang puso. Hindi imposible kung gusto mong pumayag ako sa hamon mo. Ngunit, kailangan mong gawin si Fanjian na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan kasama mo. Lalabanan ko kayong dalawa nang magkasama. Sa wakas ay nagsalita si Alvin. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng bahagyang kakaibang kapaligiran sa eksena. Hiniling ni Alvin kay Fanjian na umakyat din sa arena ng buhay at kamatayan. 1 vs 2. Hindi kaya nabaliw na itong si Alvin. Sa tingin ba niya ay kaya niyang patayin pareho sina Woody at Fanjian? Baliw. Baliw. Halos walang disipulo sa loob ng korte ang tumingin ng mabuti kay Alvin. Bagamat minsang lumikha si Alvin ng maraming himala ng pagkatalo sa isang mas malakas na kalaban na may mas mahinang lakas, ang kinakaharap ngayon ni Alvin ay sa halip ay isang unang antas ng nascent soul stage na disipulo sa loob ng korte. Kahit na ang unang antas ng nascent soul stage at ang ika-9 na antas ng origin core stage ay isang antas lamang ang layo, sila ay 1,000 milya ang pagitan. Halos magkaiba ng doble ang lakas ng dalawa. Natigilan si Sonny. Si Woody ay natigilan din. Palihim na nakahinga ng maluwag si Woody nang marinig niya ang kondisyong ibinigay ni Alvin, at halos sa unang posibleng sandali, nahulaan niya ang mga plano ni Alvin. Ang binalak ni Alvin ay walang iba kundi ang makipaglaban at patayin si Fanjian sa ilalim ng kanyang ilong. Marahil, maaari kong gawin si Fanjian na maging pain at maakit siya sa arena ng buhay at kamatayan. Sa oras na iyon, kasama ako doon, magiging ganap na imposible para sa kanya na magkaroon ng pagkakataon na mahawakan si Fanjian. Naisip ni Woody sa kanyang puso, at isang perpektong ideya ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya akalain na may lakas si Alvin para talunin siya. Si Alvin ay isa lamang ika-9 na antas ng origin core stage martial artist. Kanina, ang dahilan kung bakit niya sinabi si Alvin ay dahil sa gusto niyang makita kung nakalusot si Alvin sa nascent soul stage. Sa sandaling nakalusot si Alvin sa nascent soul stage, kahit na ayaw na niya, maaari lamang niyang iwaksi ang anumang pag-iisip na labanan si Alvin. Sa lawak na aalis siya sa 7-star sword sect para maiwasan ang paghihiganti ni Alvin. Naiisip niya na kahit na si Alvin ay nakalusot pa lamang sa unang antas ng nascent soul stage, sa kanyang kakayahang talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mahinang lakas, tiyak na madali siyang mapapatay ni Alvin. Matapos niyang kumpirmahin na si Alvin ay isang 9th level origin core stage martial artist, alam niyang ito na ang pagkakataon para patayin niya si Alvin. Ito rin ang huling pagkakataon. Hanggat maaari niyang pukawin si Alvin hanggang sa puntong umakyat si Alvin sa arena ng buhay at kamatayan, maaari niyang patayin si Alvin at maalis ang anumang mga alalahanin sa hinaharap. Bumaba ang tingin ni Woody kay Fanjian at naging sanhi ito ng matinding pamumutla ng mukha ni Fanjian. 362. Kuya Lanten, huwag kang makinig sa Alvin na ito, ikaw. Kasabay nito ang madilim na pamumutla ng mukha ni Fanjian, bahagyang natarante siya. Dahil, napansin ni Fanjian na si Woody ay parang nagdesisyon siyang ipaglaban si Fanjian kay Alvin sa arena ng buhay at kamatayan kasama niya. Alam niya ang sarili niyang limitasyon.
Malayo siya sa pagiging katapat ni Alvin. Kung gusto siyang patayin ni Alvin, sapat na ang isang atake ng espada. Ngunit hindi pa natatapos sa pagsasalita si Fanjian nang harangin siya ni Woody. Fanjian, huwag kang mag-alala. Kasama ko, Woody, nandyan, ginagarantiya ko na hindi ka mawawala kahit isang buhok. Ang talumpati ni Woody ay puno ng malakas na kumpiyansa, ang kumpiyansa ng isang nascent soul stage martial artist. Ano? Wala kang tiwala sa akin. Nang makita niyang hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Fanjian at matagal na siyang hindi sinasagot ni Fanjian, si Woody ay nasa medyo nakakahiyang sitwasyon at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang lumubog. Big Brother Lanten, ay. May mapait na ekspresyon si Fanjian, gusto niyang sabihin kay Woody na dahil gusto ni Alvin na umakyat siya sa arena ng buhay at kamatayan, tiyak na magtitiwala si Alvin. Pero sa huli, hindi na niya tinuloy ang gusto niyang sabihin, dahil napansin niya ang determinasyon sa mga mata ni Woody. Matagal na niyang kilala si Woody, at alam niya ang ugali ni Woody. Alam niyang malinaw na walang sino man ang makakapigil kay Woody na gawin ang isang bagay na napagpasyahan na niyang gawin, at ang pagsasabi pa ay walang silbi. Huwag kang mag-alala. Inatake ko si Alvin kanina para lang sa kapakanan ng pagpapalabas ng kanyang lakas, at para makita ang pagsulong ng kanyang cultivation sa taong ito. Dahil hindi pa siya nakakapasok sa nascent soul stage, natural na hindi ako natatakot sa kanya. Sa sandaling ito, ang pagpapadala ng boses ni Woody ay pumasok sa mga tainga ni Fanjian, na naging sanhi ng pag-stabilize ng puso ni Fanjian. Kaya lumalabas na si Kuya Lanten ang umatake kanina para sa kapakanan ng lakas ni Alvin. Bahagyang nabawasan ang pag-aalala sa puso ni Fanjian nang makita niyang si Woody ay sobrang kumpiyansa. Biglang tumingin si Fanjian kay Alvin at malamig na sinabi, Alvin, ako, Fanjian, ay maaaring sumang-ayon sa iyong mga kondisyon. Aakyat ako sa arena ng buhay at kamatayan kasama si Kuya Lanten upang labanan ka. Saglit na nanlamig ang mukha ni Alvin nang marinig niya si Fanjian at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Para bang nahihirapan siyang maniwala na papayag si Fanjian sa kondisyong ito. Ngunit nang ang kanyang ekspresyon ay pumasok sa mga mata ni Woody at Fanjian, sa halip ay naisip nila na si Alvin ay natatakot, at ito ay naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanilang kumpiyansa. Huminga ng malalim si Alvin at sinabi sa mahinang boses, Fanjian, duwag ka na parang daga, ngunit talagang nang-ahas kang pumayag na labanan ako sa arena ng buhay at kamatayan. Talagang hindi inaasahan. Sana ay tapat ka sa iyong salita. Kung hindi, ikaw, Alvin, ay magiging isang hindi mapagkakatiwalaang tao sa hinaharap, at magiging mahirap para sa iyo na makakuha ng katayuan sa 7-star sword sect. Ngumisi si Fanjian, at siya ay may kampante na ekspresyon. Nang makita niyang ganito si Alvin, natural niyang naisip na sinadya ni Alvin na hilingin sa kanya na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan bilang kondisyon, dahil gusto ni Alvin na umatras siya sa harap ng mga paghihirap. Sa oras na iyon, maaaring lantarang tanggihan ni Alvin ang hamon ni Woody. Sa sandaling ito, naramdaman ni Fanjian na siya ay napakatalino. Malamig na winalis ni Alvin si Fanjian gamit ang kanyang tingin, at bahagyang gumalaw ang kanyang bibig. Ang origin energy ni Alvin na naging tunog ay bumasag sa eardrums ni Fanjian. Fanjian, kahit hindi ako kalaban ni Woody, papatayin pa rin kita bago siya gumawa ng hakbang laban sa akin. Pagkatapos nito, tatalon ako sa life and death arena. Sa oras na iyon, sa proteksyon ni Senior Brother Sonny, tiyak na hindi ako mapapatay ni Woody. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Fanjian nang marinig niya ang boses ni Alvin, ngunit hindi siya umatras. Kung gayon, kailangan nating tingnan kung ikaw ang unang pumatay sa akin, o si Kuya Lanten ang unang pumatay sa iyo. Kasunod nito, ipinadala ni Fanjian ang sinabi ni Alvin kay Woody, at naging sanhi ito upang hindi mapigilan ni Woody na dulang. Fanjian, you can be at ease. Hindi kanya pwedeng patayin kasama ako doon. Sumagot si Woody kay Fanjian na may voice transmission, at ang kanyang tono ay puno ng malakas na kumpiyansa. Naniniwala ako kay Kuya Lanten. Nagmamadaling sumagot si Fanjian.
Sa kasalukuyan, hindi na naghinala sina Woody at Fanjian sa mga aksyon ni Alvin sa oras na ito ng pagsang-ayon sa labanan sa arena ng buhay at kamatayan. Si Alvin ay hindi talaga kumpiyansa, ngunit sa halip ay gustong samantalahin ang labanan. Ang pakikipaglaban sa kanilang dalawa sa arena ng buhay at kamatayan ay peke, at ang pagnanais na patayin si Fanjian bago tumakas ay ang katotohanan. Junior brother Alvin, hindi ba dapat mong isaalang-alang muli? Sumimangot si Sonny, at gusto niyang subukang pigilan muli si Alvin. Ang mga aksyon ni Sonny ay naging sanhi ng bahagyang hindi magandang tingnan ni Woody at Fanjian. Sa sandaling ito, talagang nag-aalala sila na ang pagkakataong ito ay sirain ni Sonny. Senior brother Sonny, kapag ang isang tao ay nabubuhay sa mundo, may mga bagay na dapat niyang gawin, at mga bagay na hindi niya dapat gawin. Ngayon, dahil ako, si Alvin, ang nagsabi nito, kung gayon natural na ako ay magiging totoo sa aking mga salita. Umiling si Alvin at tinanggihan ang mabuting hangarin ni Sonny. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang Alvin na ito ay talagang lalaban kina Woody at Fanjian sa arena ng buhay at kamatayan. Nabaliw lang siya. Ang ika-9 na antas ng Origin Core Stage ay gustong makipaglaban sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Wishful thinking. Walang sino man sa nakapalibot na pulutong ng mga disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect na maganda ang tingin kay Alvin. Punta tayo sa life and death arena. Niwalis ni Woody si Alvin sa kanyang malamig na tingin, pagkatapos ay tinawag si Fanjian bago naglakad sa kabilang bahagi ng tuktok. Ang arena ng buhay at kamatayan ng Dubi Peak ng 7-star sword sect ay nasa tuktok ng bundok, at ito ay matatagpuan sa gilid ng bangin. Tuwid itong bumangon mula sa lupa at natatakpan ng mga tiles na tila ba nabahira ng dugo. Whoosh! Whoosh! Pagdating nila sa arena ng buhay at kamatayan, lumiwanag ang mga figure ni Woody at Fanjian para unang umakyat sa arena. Samantala, magkabalikat na naglakad sina Alvin at Sonny kasama ang pulutong ng mga disipulo sa loob ng court na sumusunod sa likuran nila, at dahan-dahan silang naglakad patungo sa arena ng buhay at kamatayan sa isang nakakatakot na hanay. Junior brother Alvin, may tiwala ka ba talaga? Bagamat ang boses ni Alvin ay nagpakita ng matinding kumpiyansa, hindi pa rin mapigilan ni Sonny ang kanyang sarili na bahagyang mag-alala. Palagi siyang nagpapasalamat kay Alvin. Si Alvin ang nagpahintulot sa kanyang ama na makalusot sa Void Initiation Stage sa isang pagkakataon. Ito ay isang pabor na kasing taas ng langit. Mahirap ibalik. Senior brother Sonny, hindi ito ang unang pagkakataon na umakyat ako sa arena ng buhay at kamatayan ng 7-star sword sect, ngunit palagi kong kalaban ang namamatay sa arena ng buhay at kamatayan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Si Alvin ay may walang pakialam na ekspresyon, na para bang mananatili siyang hindi matitinag kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Tumango si Sonny at hindi na nagsalita pa. Pinili niyang maniwala kay Alvin. Batay sa mga nakaraang gawa ni Alvin, hindi siya isang padalos-dalos na tao. Walang titingin sa kanya ng mabuti sa tuwing aakyat siya sa arena ng buhay at kamatayan, ngunit lalampas siya sa inaasahan ng lahat sa bawat oras at papatayin ang lahat ng kanyang mga kalaban. Si Alvin ay gumawa ng napakaraming himala. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makakita ng anuman sa sarili niyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi naging madali ang pagkakataong ito. Inaasahan niya ito ng husto. Sa lalong madaling panahon, dumating si Alvin bago ang Life and Death Arena, samantalang ang paligid ng Life and Death Arena ay puno ng mga tao. Hanggat ito ay isang tao na nasa tuktok ng Dubi Peak, hindi mahalaga kung ito ay isang disipulo sa loob ng korte o elder sa loob ng korte, lahat sila ay nagtitipon dito upang panoorin ang kaguluhan ngayon. Anong nangyayari? Ang ilan sa mga alagad sa loob ng court na kararating lang ay hindi napigil ang magtanong. Hindi nagtagal, naunawaan nilang lahat ang nangyari pagkatapos nilang marinig ang paliwanag ng iba pang mga alagad sa loob ng korte. Kaya lumalabas na malapit ng labanan ni Alvin sina Woody at Fanjian sa arena ng buhay at kamatayan. Nag-aaway ng dalawa mag-isa. Nakapasok na si Alvin sa Nascent Soul Stage.
Ito ang una nilang naisip nang mabalitaan nila ang bagay na ito, at hindi nila maiwasang mapasigaw sa gulat. Hindi. Ang ilan sa mga alagad sa loob ng korte na alam ang mga katotohanan ay umiling. Hindi pa nakakapasok si Alvin sa Nascent Soul Stage at nasa ika-9 na antas pa lamang ng Origin Core Stage. Ang dahilan kung bakit handa siyang umakyat sa arena ng buhay at kamatayan ay dahil kay Fan Jian. Eksakto. Sa ilalim ng lahat, ang hidwaan sa pagitan nila ni Senior Brother Woody ay dahil kay Fan Jian. Marahil, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin si Fan Jian. Patayin si Fan Jian. Gusto niyang patayin si Fan Jian habang nandoon si Senior Brother Woody. Napakahirap. Mahirap talaga. Hindi alintana kung paano ito tinalakay ng mga alagad sa loob ng korte, ang hamon sa arena ng buhay at kamatayan ay nakumpirma na at mahirap baguhin. Sa arena ng buhay at kamatayan, nakatayo roon si Woody at ang kasuotan ng disipulo sa loob ng korte sa kanyang katawan ay lumipad sa hangin, na tila nagtataglay ng magandang tindig. Samantalang si Fan Jian ngayon ay nakatayo sa likod ni Woody, na parang ligtas lang siya kapag nagtatago siya sa likod ni Woody. Alvin. Ang mabangis na tingin ni Woody ay bumaba kay Alvin at napuno ng kalupitan at uhaw sa dugo. Tumango si Alvin kay Sonny, pagkatapos ay nag-flash out ang kanyang katawan, na para bang nag-transform siya sa isang espiritong ahas habang siya ay bahagyang bumaba sa arena ng buhay at kamatayan upang humarap kay Woody. Hindi tumingin si Alvin kay Woody nang umakyat siya sa arena ng buhay at kamatayan, at sa halip ay tumingin siya kay Fan Jian na nasa likod ni Woody habang nagtatanong siya ng walang pakialam. Fan Jian, plano mong magtago sa likod ni Woody sa buong oras. Ang ekspresyon ni Fan Jian ay kumikislap sa pagitan ng galit at maputing ekspresyon nang marinig niya si Alvin. Haha! Duwag talaga itong Fan Jian. Hindi ito nakakagulat. Bagamat si Fan Jian ay nakalusot sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage nitong mga nakaraang araw, nang makaharap niya si Alvin na nagtataglay ng lakas upang pilayin ang braso ng ika-9 na antas ng Origin Core Stage na si Quentin noong isang taon, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Oo, isang taon na ang nakakaraan, si Alvin ay nasa ika-8 antas pa lamang ng Origin Core Stage, at nagawa pa niyang pilayin ang braso ng isang ika-9 na antas na Origin Core Stage na disipulo sa loob ng korte. Ngayon, nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage, na nagwawali sa lahat ng mga martial artists sa buong stage ng Origin, at hindi siya matatawag na core kahit na mahirap. Ang Nascent Soul Stage. Kasabay ng pagkutya ng karamihan ng mga disipulo sa loob ng court na nakapaligid sa arena ng buhay at kamatayan kay Fan Jian, hindi sila naging mademo sa kanilang papuri kay Alvin. Sa kasamaang palad, masyadong padalos-dalos si Alvin. Oo, kung sa loob ng 2 taon pa, baka malampasan niya si Senior Brother Woody. Masyado siyang naiinip. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga disipulo sa loob ng court ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, dahil naawa sila kay Alvin. Sa ganang kanila, kahit na kayang patayin ni Alvin si Fan Jian ngayon, mahihirapan pa rin si Alvin na mabuhay. Pagkatapos ng lahat, bukod kay Fan Jian, kailangan pang harapin ni Alvin si Woody na isang disipulo sa loob ng korte sa Nascent Soul Stage. Ang mga sulok ng bibig ni Woody ay namutla sa isang malamig na ngiti nang makita niya si Alvin na umaakyat sa arena ng buhay at kamatayan. Alvin, talagang matapang ka, talagang nangangahas na umakyat sa arena ng buhay at kamatayan. Ngayon, ako, si Woody, ay magpapaalis sa iyo. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Woody, pagkatapos ay hindi siya pinansin at sa halip ay ibinalik niya ang tingin kay Fan Jian na nasa likod ni Woody. Sa mata ng mga manunood, ang target ni Alvin ay hindi si Woody kundi si Fan Jian sa halip. Namutla ang mukha ni Fan Jian nang mapansin niya ang nag-aalab na tingin ni Alvin at nakaramdam ng pang-aapi ang kanyang puso. Bago si Alvin nakatulad din sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage, naramdaman niya na ang kanyang buong cultivation sa ika-9 na level ng Origin Core Stage ay isang cultivation lamang sa pangalan. Fan Jian? Noong araw na iyon,
Bilang paggalang kay Elder Luther, sinadya kong patawarin at kalimutan ang mga sama ng loob sa pagitan natin. Sa kasamaang palad, hindi mo ito pinahalagahan ng maayos. Ngayon, hindi na ako muling maawa. Bumangon ang lamig sa mga mata ni Alvin at ang kanyang pananalita ay naglalaman ng mga buto na nagyayelong lamig sa loob. 363. Nararamdaman ng lahat ng naruroon ang galit sa mga salita ni Alvin. Namutla ang mukha ni Fan Jian habang nagmamadaling nagtago sa likod ni Woody, dahil sa sobrang takot niya na baka bigla na lang maglulunsad si Alvin ng isang nakamamatay na suntok sa kanya. Malamig na bumantong hininga si Alvin sa instant na paggalaw, ang kanyang buong figure ay napunit sa hangin habang siya ay kumikislap. Pinulupot ng alikabok ang hangin saan man siya madaanan. Spirit Serpent Movement Technique. Tila nag-transform si Alvin bilang isang espiritong ahas habang siya ay direktang sumilip sa kinaroroonan ni Fan Jian, at si Woody na nakatayo sa harap ni Fan Jian ay ganap na hindi niya pinansin. Whoosh! Biglang lumitaw ang isang makitid na espada mula sa manipis na hangin sa kamay ni Alvin. Sa sandaling lumitaw ang makitid na espada na ito, ang 120 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Alvin ay agad na nadagdagan ng 45 sinaunang mammoth silhouette. Ang lakas ng 165 sinaunang mammoth. Grade 6 Spirit Sword. Ang mga bulala sa sorpresa ay tumaas at bumagsak sa buong arena ng buhay at kamatayan, dahil lahat sila ay nagulat sa makitid na espada sa kamay ni Alvin. Ang pagpapalakas ng lakas ng makitid na espada na ito ay halos 40%. Ito ay malinaw na isang Grade 6 Spirit Sword. Si Alvin ay may Grade 6 Spirit Sword. Saan nakakuha si Junior Brother Alvin ng Grade 6 Spirit Sword? Si Sonny ay may pagtataka na ekspresyon. Ang Grade 6 Spirit Sword na ito ay naiwan ng lantang matandang lalaki na pinatay ni Sandro sa Ancient City of Everlast's Eternal Jade Restaurant. Iniregalo ni Sandro kay Alvin ang Grade 6 na Spirit Sword na kanyang nasamsam mula sa labanan at ito ang naging pinakamalakas na sandata sa pag-aari ni Alvin. Kuya Lantern, iligtas mo ako. Kahit na nagtago siya sa likod ni Woody, hindi pa rin nakaramdam ng ligtas si Fan Jian. Ngayon, nang makita niyang binawi ni Alvin ang isang Grade 6 na Spirit Sword at ginamit ang lakas ng 165 sinaunang mammoth, lubos siyang natakot. Ang kanyang puso ay lubos na hindi kaya ng pag-iisip ng pagtutol. Sining sa pagguhit ng espada. Bahagyang malamig ang tingin ni Alvin at ang kanyang katawan ay parang isang espiritong ahas habang siya ay umiikot lampas kay Woody, at ang espada sa kanyang kamay ay kumikislap na parang kidlat, lumilipad ng diretso patungo sa lalamunan ni Fan Jian, nagnanais na patayin si Fan Jian sa isang hampas ng espada. Nililigawan mo si kamatayan. Sa simula, nagambala si Woody ng Grade 6 na Spirit Sword sa kamay ni Alvin. Ngayong nakarecover na siya mula sa kanyang pagkabigla, ang Grade 7 na Spirit Sword sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang sword light habang direktang kumikislap patungo sa makitid na espada sa kamay ni Alvin. Gusto niyang pasabugin ang makitid na espada sa kamay ni Alvin at iligtas si Fan Jian. Cloud Peak Sword Technique. Ang liwanag ng espada sa kamay ni Woody ay mabilis sa limitasyon, at habang ito ay kumikislap, tila nagdadala ito ng lakas upang hatiin ang mga bundok. Kasabay nito, sa itaas ng Woody, mahigit 250 parang buhay na mga sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Ang lakas nitong sword strike ni Woody ay isang buong 70+ sinaunang mammoth na halaga ng lakas na mas malakas kaysa sa lakas sa espada ni Alvin. Whoosh! Ang kanyang espada ay kumislap tulad ng isang matayog na bundok na tumusok sa mga ulap ay nabasag ng malakas, at ito ay tiyak na sikreto ng Cloud Peak Sword Technique. Noong hinahabol ni Alvin si Fan Jian, tila hindi niya pinapansin si Woody, ngunit ang kanyang puso ay ganap na kay Woody. Kaya, napansin ni Alvin si Woody na humahampas gamit ang kanyang espada sa unang posibleng sandali. Nang mapansin ni Alvin na ang Grade 7 na Spirit Sword sa kamay ni Woody ay papalapit sa kanyang espada, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumunat sa isang panunuya, at naghalo sa kanyang panunuya ay mga bakas na nagpapahiwatig na ang kanyang plano ay matagumpay.
Nang ang mga tingin ng lahat na nakapaligid sa arena ng buhay at kamatayan ay duling at bumaba kay Alvin, gustong makita kung nagawang iwaksi ni Alvin ang sword strike ni Woody. Dalhin mo. Biglang sumigaw si Alvin. Sa susunod na sandali, bawat napansin na ang figure ni Alvin na kumikislap patungo kay Fan Jian ay biglang nanginag, pagkatapos ay tulad ng isang maliksi na espiritong ahas, pumihit siya sa isang kurba upang kumilos upang harangin si Woody na umaatake sa kanya. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Sining sa pagguhit ng espada. Ang grade 6 na Spirit Sword ay biglang nagbago ng takbo habang ito ay naging isang mas mabilis na kidlat, at si Alvin ay tila naghihintay sa sandaling ito sa mahabang panahon. Hindi maganda. Si Woody ay orihinal na napuno ng kumpiyansa, ngunit nang makita niya si Alvin na biglang nagbago ng direksyon at ang espada ni Alvin ay diretsyong kumikislap patungo sa kanya, isang masamang palatandaan ang lumitaw sa kanyang puso. Dalawa lang ang posibilidad kung bakit nang ahas si Alvin na gawin ito. Numero 1, nagtiwala si Alvin. Pangalawa, nililigawan ni Alvin si kamatayan. Malinaw, hindi si Alvin ang uri ng tao na manliligaw ng kamatayan. Ngunit ngayong delikado na ang sitwasyon, kahit na si Woody ay hindi mapalagay sa kanyang puso at napagtanto na may nagbago, maaari pa rin niyang ihanda ang sarili at umaban. Cloud Peak Sword Technique. Ang hampas ng espada na mabigat na parang tugatog na tumusok sa mga ulap ay gumalaw upang salubungin ang hampas ng espada ni Alvin na sumunod kay Woody na parang anino. Ang lakas ng mahigit 250 sinaunang mammoth na silhouette ay ganap na sumabog. Mamatay. Ang mga mata ni Woody ay nagpakita ng isang masamang tingin habang ang espada sa kanyang kamay ay mabangis na bumababa. Hindi niya akalain na ang kakayahan ni Alvin na talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mahinang cultivation ay magagawang malampasan ang agwat ng lakas ng 70+ sinaunang mammoth. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang nag-uutos sa loob. Enerhiya ng lindol. Kaagad, ang origin energy na nasa itaas ng grade 6 na spirit sword sa kamay ni Alvin ay nagngangalit nang magsimula itong mag-vibrate na may dalas na pataas ng pataas. At sinalubong nito ang hampas ng espada ni Woody na mabigat na parang tugatog na tumusok sa mga ulap. Klang! Kaagad, ang espada sa kamay ni Alvin ay bumangga sa espada na nasa kamay ni Woody. Sa sandaling ito, ang oras ay tila ganap na nagyelo. Sa paligid ng arena ng buhay at kamatayan, ang pulutong ng mga disipulo sa loob ng korte at mga matatanda sa loob ng korte ay idinilat ang kanilang mga mata at pinipigilan ang kanilang mga hininga habang nakatitig sa eksenang nasa harapan nila. Ang lakas ng hampas ng espada ni Alvin ay maihahambing sa lakas ng 165 sinaunang mammoth. Ang lakas ng sword strike ni Woody ay maihahambing sa lakas ng 250+ sinaunang mammoth. Ang gayong pagkakaiba sa lakas na walang pananabik. Kung ordinaryong oras man iyon, iisipin nilang lahat na sapat na ang lakas ni Woody para madaling makamit ang tagumpay. Ngunit ngayon, ang taong nakatagpo ni Woody ay si Alvin, ang maalamat na disipulo ng 7-star sword sect. Ang maalamat na disipulo na minsang gumamit ng lakas na mas mahina kaysa sa kanyang kalaban para pumatay ng maraming buhay na mas malakas kaysa sa kanya. Nagtataka sila sa kanilang puso. Ngayon, ang mabigat na lakas ba ni Woody ang dumurog kay Alvin at pumatay pa kay Alvin? O kaya ay si Alvin na muling lumikha ng isang himala, at gumamit ng mas mahinang lakas upang mapagtagumpayan ang isang mas malakas na lakas, na ginawang tagumpay ang pagkatalo at pinatay si Woody. Napatingin ang lahat sa eksenang ito. Alam nila na malapit nang lumabas ang resulta. Siyempre, higit sa 70% ng mga tao sa kanila ay hindi nag-isip na si Alvin ay makakagawa ng isa pang himala. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Isang pagkakaiba ng higit sa 70 sinaunang mammoth, ito ay halos isang puwang na hindi maaaring lampasan. Klang! Ano man ang iniisip ng karamihan ng mga tao sa paligid ng arena ng buhay at kamatayan, ang grade 6 na spirit sword na nasa kamay ni Alvin ay bumangga sa grade 7 na spirit sword na nasa kamay ni Woody. Ang dalawang nakakatakot na puwersa ay mahigpit na nagbanggaan sa halos parehong sandali.
Niyanig ng Origin Energy ang hangin at kumalat ang isang nakakatakot na aura upang mag-transform sa isang bulk zone ng hangin na dumaan sa buong arena ng buhay at kamatayan, na naging sanhi ng pagtaas ng alikabok sa arena ng buhay at kamatayan at bumaon sa hangin. Om. 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 Ang panginginig ng boses ng Origin Energy sa ibabaw ng Grade 6 Spirit Sword sa kamay ni Alvin ay lumampas na sa limitasyon. Ang enerhiya ng lindol ay tumaas sa limitasyon at nabaluktot. Biglang, isang malungkot na sigaw ang palm unit sa kalangitan, at kasabay nito ay ang tunog ng isang bakal na sandata na bumabagsak sa lupa. Nang ang mga nakapaligid na pulutong ng mga tao ay walang oras upang mag-react sa biglaang pag-unlad na ito, malinaw na nakita ng lahat na nanginginig ang katawan ni Alvin bago agad bumaril patungo kay Woody na sabog na umatras. Whoosh! Ang sword strike na naglalaman ng vibrating Origin Energy ay pumasok sa dibdib ni Woody na parang tumutusok sa mga tuyong dahon, dumiretso sa Woody. Marahas na lumabas ang sariwang dugo, na para bang namuo ito sa maraming pulang rosas na tumutusok sa mata. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay upang alisin ang kanyang espada, at ang katawan ni Woody ay umindayog ng ilang beses bago bumagsak upang mamatay sa lupa na may walang hanggang pagsisisi at isang pares ng mga mata na nakadilat pa rin. Woody, patay na. Si Alvin ay nakatayo sa tabi ng bangkay ni Woody, hindi gumagalaw na parang bundok, na para bang siya ay nagbagong anyo sa isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Whoosh! Matapos ang paligid ng buhay at kamatayan arena ay nakamamatay na tahimik para sa isang sandali, ito ay ganap na kumukulo sa kaguluhan. Patay na si Senior Brother Woody. Oh my God! Ang lakas ng kanyang sword strength ay maihahambing sa lakas ng 250 plus ancient mammoths pero talagang nabasag ito ni Alvin. Ang sword strike ni Alvin ay tila nagtataglay lamang ng lakas ng 165 sinaunang mammoth, tama ba? Talagang nagawa pa rin niyang talunin ang isang kalaban na may mas malakas na lakas kahit na ang pagkakaiba ay ang lakas ng 70 plus sinaunang mammoth. Abnormal. Masyadong abnormal. Ang karamihan ng mga alagad sa loob ng korte ay nagulat lahat. Maging ang mga elder sa loob ng court ay tumingin na ngayon kay Alvin na may mga titig na naglalaman ng bahagyang pagtataka. Bagamat narinig na nila ang mga ginawa ni Alvin sa nakaraan, ang pagkakita at pandinig ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Isang pagkakaiba ng 70 plus sinaunang mammoths. Nang marinig niya ang nagtatakang talakayan ng pulutong ng mga disipulo sa loob ng korte, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa isang malabong arko. Dahil nalinang niya ang pangatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form, hanggang sa perpekto, ang kanyang Quake Energy ay tumaas sa limitasyon. Ang saklaw ng epekto nito ay nasa loob ng lakas ng 100 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, hanggat ang lakas ng kalaban ni Alvin ay hindi hihigit sa kanya ng lakas ng mahigit 100 sinaunang mammoth, kung gayon ang kanyang Quake Energy ay magiging epektibo. Ang lakas ni Woody sa buong kapasidad ay talagang malakas, at maihahambing sa lakas ng mahigit 250 sinaunang mammoth. Gayunpaman, hindi pa rin ito nadrag ang pagkakaiba ng mahigit 100 sinaunang mammoth sa lakas mula kay Alvin. Kaya, sa sandaling ginamit ang Quake Energy ni Alvin, namatay pa rin siya. Bukod dito, kahit na umasa si Alvin sa Grade 6 Spirit Sword para gumamit ng lakas ng 165 sinaunang mammoth, nagpipigil pa rin siya. Kung tutuusin, ang pangunahing lakas na nagawa ni Alvin ngayon ay hindi ang lakas ng 120 sinaunang mammoth na taglay ng ordinaryong 9th level Origin Core Stage Martial Artist, at sa halip ay lakas ng 131 sinaunang mammoth. Mula sa simula hanggang sa huli, pinipigilan pa rin niya ang lakas ng 11 sinaunang mammoth nang kumilos siya laban kay Woody. Ang lakas na ito ng 11 sinaunang mammoth, kung palakasin sa pamamagitan ng Grade 6 Spirit Sword, ito ay magiging lakas ng 15 sinaunang mammoth. Pinigilan ni Alvin ang lakas ng buong 15 sinaunang mammoth. Kahit noon pa man, pinatay pa rin niya si Woody. Isang diretsyong sword strike na direktang pumatay kay Woody. Ang buhol sa puso ni Alvin ay ganap na nabuksan matapos niyang patayin si Woody.
Ginamit niya ang sarili niyang lakas para bayaran si Woody sa ginawa niya noong araw na iyon, bayaran ang kanyang buhay. Whoosh! Bigla, narinig ni Alvin ang isang bugzo ng hangin na lumabas sa kanyang mga tainga. Nang sumulyap siya, napansin niya na si Fangia na natulala kanina ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at ninanais na lumipad pababa mula sa arena ng buhay at kamatayan upang tumakas. Gusto mong tumakas? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti, pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo na para bang siya ay naging hangin. Bahagyang nag-vibrate ang origin energy sa ilalim ng kanyang mga paa, na may dalas na tumataas sa sandaling ito. Nang gamitin ni Alvin ang quake energy sa kanyang mga paa, ang kanyang bilis ay naging higit sa 50% na mas mabilis kaysa karaniwan, at sa isang kisap mata, hinabol niya si Fangian upang harangan ang landas ni Fangian. Sa sandaling tumigil si Fangian sa kanyang paggalaw nang makita niyang lumitaw si Alvin sa kanyang harapan, namutla ang kanyang mukha. Alvin, bitawan mo ako. Ginagarantiya ko na hindi kita sasalungat sa hinaharap. Hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. 364. Ang mga tingin ni Alvin ay walang katulad na kalmado nang harapin si Fangian na humihingi ng awa. Fangian, nasabi ko na. Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang hindi nagmahal ng maayos. Dahil ganyan, then go to hell with Woody. Hindi. Nang mapagtonto niyang hindi siya bibitawan ni Alvin, nagpahayag si Fangian ng isang mabangis na ekspresyon habang siya ay sumisigaw ng paputok, pagkatapos ay ang origin energy sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas habang siya ay umaakyat sa kabilang panig, nagnanais na tumakas. Idiot. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang muli siyang humakbang palabas na may quake energy sa kanyang mga paa, at ang kanyang bilis ay napakabilis na mas mabilis pa siya kaysa sa isang ordinaryong first level na nascent soul stage na martial artist. Sa isang kisap mata, naabutan niya si Fangian. Medyo malamig ang tingin ni Alvin habang bahagyang nanginginig ang makitid na espada na hawak niya sa kanyang kamay. Sining sa pagguhit ng espada. Ang sword strike na matuli na parang kidlat ay madaling dumaan sa lalamunan ni Fangian, at sariwang dugo ang bumaril upang takpan ang kalangitan. Whoosh! Ang katawan ni Fangian na umaarangkada ay huminto sa kalahati, pagkatapos ay ginawa ito ng momentum upang mabangis na bumulusok pababa, bumagsak sa lupa upang hilahin ang mahabang bakas ng dugo. Patay. Tahimik. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Ang mga tingin ng lahat ay hindi maiwasang bumaba sa binata na nakatayo sa arena ng buhay at kamatayan. Gumawa na naman ng milagro ang binatang ito. Sa isang head-on confrontation, gumamit siya ng cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage para patayin ang isang first level na nascent soul stage martial artist at isang martial artist ng 9th level Origin Core Stage. Ito ay sadyang hindi maisip. Saglit na hinanap ni Alvin ang mga bangkay ni Woody at Fangian, kinuha ang kanilang mga spatial ring at mga sandata ng espirito bago bumaba mula sa arena ng buhay at kamatayan ng may kasiyahan upang muling sumama sa panig ni Sonny. Samantala, nakabawi na si Sonny mula sa kanyang pagkagulat at may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alvin. Junior Brother Alvin, talagang humanga ka sa mundo sa isang napakatalino na gawa. Ngumiti si Alvin. Senior Brother Sonny, nasa Misty Hall ba ang Pickmaster? Gusto ko lang humingi sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Tara na. Nakangiting tumango si Sonny, pagkatapos ay tinawag si Alvin bago umalis sa arena ng buhay at kamatayan. Kahit saan sila dumaan, ang karamihan ng mga disipulo sa loob ng court ay magalang na nagbukas ng landas. Nang mawala ang anyo ni Alvin sa kanilang mga mata, nabawi ng nakamamatay na tahimik na paligid ng life and death arena ang mataong kalagayan nito. Ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay bumaba sa dalawang bangkay sa ibabaw ng arena ng buhay at kamatayan. Talagang kawawa sina Woody at Fangian. Talagang sinaktan nila ang malalalaking pag-iral na iyon. Ayon sa aking pagkakaalam, tila kakaunti lang ang mga alagad na nakasakit sa pag-iral ng lalaki na iyon ang kayang mabuhay.
Hindi ko talaga akalain na pagkatapos makapasok si Alvin sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage, nagawa pa niyang pumatay ng isang first level na Nascent Soul Stage na martial artist. Yeah, it's really unbelievable. Ang mas nakakagulat ay mayroon talaga siyang grade 6 Spirit Sword. Kung tutusin, kahit sa 7-star sword sect natin, wala masyadong grade 6 na spirit weapons, bukod pa rito, lahat sila ay nasa kontrol ng iba't ibang Peak Masters at Guardian Elders. Noong nakaraan, si Alvin ay isa lamang sikat na alagad sa labas ng korte. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak nakakalat ang kanyang pangalan sa buong inner court. Ang lahat ng mga talakayan ng mga disipulo sa loob ng korte ay napuno ng pagkabigla sa lakas ni Alvin. Sa daan papuntang Misty Hall. Tanong ni Sonny kay Alvin. Junior brother Alvin, kailan ka bumalik? Ngumiti si Alvin. Kakabalik ko lang. Kakabalik lang. Hindi mapigilan ni Sonny na magulat nang marinig niya ito. Kakabalik mo lang at hinanap mo si Woody. Tumango si Alvin. Mukhang hindi ka talaga handang maghintay kahit saglit lang. Pero sobrang nakakaloka ang improvement mo. 1 year ago, hindi mo man lang nagawang lumaban kay Woody. Makalipas ang 1 taon, pinatay mo siya sa life and death arena sa isang galaw lang. Nang matapos siyang magsalita, ang bahagyang takot ay hindi napigil ang bumangon sa mga mata ni Sonny, itong ikatlong antas ng Nascent Soul Stage martial artist. Ang kakayahan ni Alvin ay talagang kakaiba. Mahirap unawain. Ngumiti si Alvin. Hindi naman masama, bahagya akong nag-improve. Bahagya. Medyo nag-improve. Napaawang ang sulok ng bibig ni Sonny nang marinig niya ito. Ang junior brother na ito na si Alvin ay talagang hindi titigil hanggat hindi nakakagulat ang isang tao sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal, dumating sina Alvin at Sonny sa Misty Hall. Sa ibabaw ng pavilion sa Misty Hall. Peak Master. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati ang Peak Master ng Misty Peak, si Frank. Sa mga nakatataas ng 7-star sword sect, si Frank lang ang malapit sa kanya. Kailan ka bumalik, anak? Tawa ng tawa si Frank. Bumalik ako ngayon, at pumunta ako para humingi ng isang tasa ng tsaa mula sa Peak Master. Tumawa ng mahina si Alvin. Nagsalubong ang mga kilay ni Frank. Habang nagsisimula siyang maging abala sa paghahanda ng set ng tsaa, nagtatakang tanong niya. Saan ka nagpunta sa taong ito? Hindi nagpapigil si Alvin at diretsyong sinabi, ang sinaunang lungsod ng kailanman. Ang sinaunang lungsod ng Everlast. Nagulat si Frank. Talagang nagpunta ka sa napakalayong lugar. Napakagulo ng lugar na iyon. Anak, napakatapang mo talaga para maglakas loob na pumunta doon. Hindi alam ni Frank na si Alvin ay nagkaroon ng proteksyon ng isang ika-7 antas ng Void Prying Stage na martial artist nang pumunta siya doon, at nang bumalik si Alvin, mayroon pa siyang proteksyon ng isang eksperto sa Void Initiation Stage. Kung hindi siya mag-aalala tungkol dito. Nagbuhos si Frank ng isang tasa ng tsaa para kay Alvin, pagkatapos ay tumingin siya ng malalim kay Alvin habang nagtatanong. Nadagdagan na naman ang cultivation mo sa taong ito, di ba? Si Alvin ay hindi pa nagsasalita. Pare, si junior brother Alvin ay isa ng 9th level Origin Core Stage martial artist. Hindi lang iyon, umakyat na siya sa life and death arena sa sandaling bumalik siya ngayon at pinatay si Woody doon. Samantala, pumasok na rin si Sonny sa pavilion at umupo sa tabi ni Alvin habang nakangiting sinabi nito. Hindi napigilan ni Frank na matigilan ang puso niya si Sonny. Tumingin si Frank kay Alvin na may pagtataka. Kasalukuyan mong nagagawang pumatay ng isang first level Nascent Soul Stage martial artist na may cultivation sa ika-9 na level ng Origin Core Stage. Tumawa si Alvin. Buti na lang ang swerte ko. Swerte. Bilang Peak Master ng Misty Peak ng 7-star sword sect, natural na alam ni Frank na imposible na ito ay swerte. Alvin, masyado kang mahinhin. Bagamat alam ko ang kakayahan mong talunin ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa iyong sarili, hindi ko akalain na kaya mo talagang pumatay ng isang first level na Nascent Soul Stage martial artist.
Ang ika-9 na antas ng Origin Core Stage na martial artist ay pumatay ng isang unang antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Kung ito ay sa nakaraan, siya ay lubos na hindi maniniwala. Ngunit ngayon, hindi na siya nagulat man lang nang mangyari ang lahat ng ito kay Alvin, dahil ang pagiging misteryoso ni Alvin ay isang bagay na matagal na niyang naranasan. Bahagyang ngumiti si Alvin, pagkatapos ay kinuha niya ang tasa ng tsaa at nilasap ang mabangong tsaa. Pagkaraan ng maikling sandali, tumingin si Frank kay Alvin at sinabing dahan-dahan, "Alvin, anong alitan mo kay Leon?" "Leon." Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nagtatanong siya sa mahinang boses. "Pickmaster, noong umalis ako 1 taon na ang nakakaraan, maaaring hinabol talaga ako ni Leon." Tumango si Frank. "Eksakto, pero sa kritikal na sandali, pinigilan ko siya. Sa huli, masunurin lang siyang makabalik sa 7-star sword sect." Ang hitsura niya noong mga oras na iyon ay parang hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapatay. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap sa malamig na liwanag. "Leon, hindi ka talaga natututo." Nagpatuloy si Frank. "Alvin, kung ang bagay sa pagitan mo at ni Leon ay mahirap ibunyag, okay lang kung hindi mo ito pag-usapan. Ngunit gusto ko pa ring ipaalala sa iyo, si Leon ay hindi dapat pabayaan." Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, ang tono ni Frank ay naglalaman ng bahagyang takot. Hindi ba't isa lang siyang alagad sa labas ng korte ng Megrez Peak? Sumimangot si Alvin at bahagyang naguguluhan. Paano ito naging napakasimple? Umiling si Frank. Sa tingin mo ba ang isang Megrez Peak Outer Court Elder ay may kakayahang gawing buhay at kamatayan ng laban sa martial competition na pinangunahan ko? Natigilan si Alvin. Ang pagpapalit ng Outer Court Martial Competition sa isang life and death battle noong panahong iyon ay may kaugnayan kay Leon. Tumango si Frank. Mayroon siyang napakahusay na kakayahan. Sumimangot si Alvin. Nang maalala niya ang Outer Court Martial Competition mula sa araw na iyon, naalala niya na naruroon nga si Leon sa oras na iyon. Sina Leon at Gomer ay nagsama, at si Leon ay umalis lamang pagkatapos niyang mapatay si Gomer. Mukhang si Leon ay dapat na nakipagsabuatan kay Gomer noong panahong iyon at nakamit ang isang uri ng kasunduan laban sa akin. Sa madaling panahon, nahulaan ni Alvin ang maraming bagay. Ang ilan sa kanyang mga nakaraang tanong ay ganap na nabunyag. Umiling si Frank. Kung si Leon ay isa lamang Outer Court Elder, natural na wala siyang ganoong kakayahan. Ngunit ang pag-iral sa likod niya ay hindi simple. Napansin ni Alvin na nang magsalita si Frank hanggang sa puntong ito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Baka nasa likod niya ang sect leader. Huminga ng malalim si Alvin habang nagtanong. Sa 7-star sword sect, walang gaanong tao na nagawang matakot kay Frank. Hindi ito ang sect leader. Umiling si Frank, at kasabay ng paghinga ng maluwag ni Alvin, nagpatuloy siya. Ngunit, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon na iyon at ng sect leader. Ang mood ni Alvin na kagagaling lang ay muling nabalisa at sinabi niya na may mapait na ngiti, "Pickmaster, huminto ka sa pag-ikot sa bush at magsalita ng tapat. I'm not beating around the bush, I just want you to understand the existence behind Leon." Nang matapos siyang magsalita, tumingin ng malalim si Frank kay Alvin. Siguro kung narinig mo na ang tungkol sa 2 Guardian Elder ng ating 7-star sword sect. Mga matandang tagapangalaga. Agad, dumilat ang mga mata ni Alvin habang lumulubog ang kanyang mukha. Pickmaster, hindi mo gustong sabihin sa akin na si Leon ay kamag-anak ng Guardian Elder, di ba? May puso si Alvin na binanggit ni Luther ang 2 Guardian Elders ng 7-star sword sect kanina. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Guardian Elders, alam niya na ang lugar na nilinang ng 2 Guardian Elder ay ayon sa pagkakabanggit ay isa sa 9 na spirit point sa 7-star sword sect. Hindi lamang iyon, ang status ng Guardian Elders ay espesyal sa loob ng 7-star sword sect, at sa isang tiyak na lawak ay katumbas sila ng sect leader. Bukod dito, dahil sa kanilang seniority, kahit na ang 7-star sword sect's leader ay kailangang magalang na tawagin sila bilang martial uncle nang makilala niya sila. Eksakto. Tumango si Frank.
Si Leon ay apo ng isa sa dalawang Guardian Elder ng ating 7-star sword sect, si Elder Ming. Matagal nang namatay ang anak ni Elder Ming, kaya lalo siyang nagmamahal sa nag-iisang apo niyang ito. Tulad ng biglaang pagbabago ng mga alituntunin ng Outer Court Martial Competition, ito ay dahil si Leon ay nagpunta para tanungin si Elder Ming. Siyempre, hindi niya sinabi kay Elder Ming na ang lahat ng ito ay nakadirekta sa iyo, at sinabi lang niya na umaasa siya na ang Outer Court Martial Competition ay magagawang pasiglahin ang potensyal at survival instinct ng mga alagad sa labas ng court sa ganitong paraan. Ay stimulate ang potensyal at survival instinct ng mga alagad sa labas ng court. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti nang marinig niya ang palusot ni Leon. Ang dahilan ng Leon na iyon ay talagang marangal. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong background si Leon. Akala ko pa naman ay isa lamang siyang ordinaryong outer court elder. Bahagyang lumubog ang puso ni Alvin. 365. Pagkatapos niyang magpaalam kina Frank at Sonny, umalis si Alvin sa Misty Hall, ngunit medyo mabigat ang kanyang kalooban. Dahil sa background ni Leon ay nakaramdam siya ng takot. Maya-maya, parang may naisip siya at nakahinga siya ng maluwag. Ano ba ang pinag-iisipan ko? Ayos lang kung hindi ako pupuntahan ng Leon na iyon, ngunit kung siya ay magdudulot ng gulo, ako, si Alvin, ay hindi madaling masaktan. Isang piraso ng malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin. Sa kasalukuyan, ang kanyang espiritual na lakas ay umabant na sa breakthrough point sa pagitan ng Nascent Soul Stage at ng Void Prying Stage, at siya ay isang hakbang na lang mula sa pagsulong ng kanyang espiritual na lakas patungo sa Void Prying Stage. Kapag ang kanyang espiritual na puwersa ay nakapasok sa Void Prying Stage, makakapag-inscribe siya ng mas malalakas na inscription. Mga inscription na sapat upang harapin ang mga martial artist ng Void Prying Stage. Mula nang ituwid niya ang kanyang pag-iisip, ang mood ni Alvin ay naging malaya sa pag-aalala at siya ay gumawa ng malalaking hakbang patungo sa Megrez Peak. Ngayon, pinatay niya sina Woody at Fanjian, at maaari itong ituring na pagtupad sa kanyang hiling. Ngayon, nang si Woody ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake laban sa kanya, nahulaan niya ang mga intensyon ni Woody at nalaman niya na si Woody ay nagpaparinig sa kanya. Matapos siyang patunugan ni Woody, napansin niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Woody. Naintindihan niya na gusto siyang patayin ni Woody. Sa ganitong paraan, ginamit ni Alvin ang pagkakataon, at hindi lamang niya niloko si Woody para umakyat sa arena ng buhay at kamatayan, ngunit maging ang nagpasimula ng lahat ng ito, si Fanjian, ay dinaya din niya ang arena ng buhay at kamatayan. Nang sina Woody at Fanjian ay umakyat sa arena ng buhay at kamatayan, napahamak sila sa kanilang wakas. Si Alvin ay natural na hindi magpapakita ng awa sa 2 taong gustong pumatay sa kanya, kaya ganap niyang pinutol ang mga damo hanggang sa mga ugat. Megrez Peak. Ako, si Alvin, ay nakabalik na. Tumakbo si Alvin sa chain bridge na patungo sa Megrez Peak at nakataas ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa Megrez Peak na bumubulusok sa kalangitan at nakatago sa loob ng ulap at ulap. Matapos tumawid sa chain bridge, tumuntong si Alvin sa platform ng Megrez Peak. Senior Brother Alvin. Senior Brother Alvin. Kahit saan siya dumaan, lahat ng mga disipulo ng Megrez Peak ay magalang na yumukod kay Alvin. Nakangiting sumagot si Alvin sa kanilang lahat, pagkatapos ay pumasok sa Megrez Peak. Ang grupo ng mga disipulo ng Megrez Peak ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon habang nakatingin sa nawawalang figure ni Alvin. 1 taon na ang nakalipas mula nang makita natin si Senior Brother Alvin, ngunit parang umunlad muli ang kanyang paglilinang. Naiintindihan mo rin ba ito? Hehe, nahulaan ko na. Sa totoo lang, hindi ito mahirap hulaan. Sa likas na talento ng senior brother na si Alvin sa martial daw, kahit na hindi pa siya nakalusot sa Nascent Soul Stage, tiyak na nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage pagkatapos ng 1 taon. Tama ka. Nang ang karamihan ng mga disipulo ng Megrez Peak ay masiglang nag-uusap. Breaking news! Breaking news! Isang tunog na parang kulog na naglalaman ng origin energy ang kumalat sa buong paligid ng Megrez Peak Trade Hall.
Agad na napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Tuwang-tuwa ang ekspresyon ng isang alagad ng Megrez Peak nang umalis siya sa chain bridge at tumuntong sa Megrez Peak. Kanina lang ngayon, ginamit ni Senior Brother Alvin ang kanyang cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage para patayin ang 9th level Origin Core Stage Inner Court Disciple, si Fan Jian, at ang 1st level Nascent Soul Stage Inner Court Disciple, si Woody, sa arena ng buhay at kamatayan. Matapos matagumpay na maakit ng alagad ng Megrez Peak ang mga tingin ng lahat, inilabas niya ang mainit na chismis. Agad na tumahimik ang paligid ng trade hall. Hindi nakakagulat sa kanila ang pagpatay ni Alvin kay Fan Jian na nasa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Ngunit ang Woody na iyon. Ano? Pinatay ni Senior Brother Alvin si Woody. Narinig ko na noong isang taon, naglunsad si Woody ng 2 sorpresang pag-atake kay Senior Brother Alvin, at nasugatan pa niya si Senior Brother Alvin at pinatalsik siya. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng isang taon, si Senior Brother Alvin ay maghihiganti ng dominante at direktang papatayin siya. Masyadong malakas si Senior Brother Alvin. Kahit na lumipas ang isang taon, si Senior Brother Alvin ay 21 taong gulang na, hindi ba? Noong siya ay 21 taong gulang, pinatay niya ang isang Nascent Soul Stage na martial artist. Hindi pa banggitin ang Azure Forest Imperial Kingdom, kahit ang buong Darkstone Empire, ang gayong halimaw ay hindi pa nagpakita noon, tama. Sa loob ng ilang panahon, ang reputasyon ni Alvin ay parang araw na bumaril sa langit. Ngayon, sa gitna ng mga disipulo ng Megrez Peak, marahil ay may ilan na hindi alam ang pangalan ng Peak Master, si Darius. Ngunit ang pangalan ni Alvin ay isang bagay na alam ng lahat. Ngayong nakalusot na ang kanyang espiritual na lakas hanggang sa puntong malapit na itong makalusot sa Void Prying Stage, nagawa na ni Alvin na madaling makita ang aura ng isang Void Prying Stage na martial artist. Kahit nasundan siya ng Void Prying Stage martial artist, mapapansin pa rin niya ang mga ito. Kaya nang bumalik siya sa Stalactite Cave sa tuktok ng Megrez Peak, hindi na niya kailangang maging maingat tulad ng dati at umikot sa paligid ng Megrez Peak ng mahabang panahon. Pagkatapos niyang iunat ang kanyang espiritual na lakas at napansing walang sumusunod sa kanya, bumalik si Alvin sa Stalactite Cave. Sa loob ng Stalactite Cave, isa pang 2 patak ng 10,000 year stalactite milk ang nasa pool. 2 patak sa isang taon. Ang pagkolekta ng isa pang bote ay hindi madali. Inalog-alog ni Alvin ang bote ng tableta sa kanyang kamay habang umiiling at tumatawa. Hindi nagtagal, umupo si Alvin sa stone platform at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya nagtanim. Sa kasalukuyan, ang ikatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form ay nalinang na niya sa pagiging perpekto. Kung gusto niyang magpatuloy sa paglilinang, dapat niyang maging pamilyar sa mga talaan ng ika-4 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique na nakapaloob sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang ika-4 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique ay ang Windworm form. Ngayon, seryosong naiintindihan ni Alvin ang paraan ng paglilinang ng isip ng Windworm form. Ang Windworm form ay naglalaman ng mataas na grade na Earth Rank martial skill na kalakip nito. Ipo-ipo. Ito. Nang lubos na naunawaan ni Alvin ang Windworm form, hindi niya maiwasang matigilan. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kapag sinimulan na niyang linangin ang Windworm form, masisimulan na niyang linangin ang high-grade Earth Rank movement technique Whirlwind. Sa lawak na kaya niyang umasa sa Whirlwind para maunawaan ang Force. Normally speaking, tanging ang Void Prying Stage na martial artists na nagtagumpay sa 6-9 Heavenly Tribulation ang unang makakaugnayan dito. Ang isang Earth Rank martial skill ay makakapagpakita lamang ng kanyang lakas pagkatapos na maunawaan ng isa ang force at kayang kontrolin ang force tulad ng isang braso. Normally speaking, tanging ang Void Prying Stage martial artistal lang ang makakapagrango ng martial artist. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa isip ni Alvin. Pero,
Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kung siya ay maglilinang ayon sa windworm form na nilikha ng Rebirth Martial Emperor, magagawa niyang linangin ang Earth Rank Movement Technique, Whirlwind, na kalakip nito ng maaga, at umaasa dito upang maunawaan ang Wind Force. Ang Wind Force ay kabilang sa Force of Nature, at ito ay nahahati din sa Elementary Force, Half-Step Advanced Force, at Advanced Force. Kapag naintindihan na niya ang Advanced Wind Force, ang isa pang hakbang ng pagpapabuti ay ang pag-unawa sa Wind Concept. Wind Concept ay katulad ng Earth Concept na naintindihan ni Sandro. Pareho silang konsepto ng kalikasan. Hindi ko inaasahan, talagang hindi ko inaasahan. Natigilan si Alvin saglit bago nagpakita ng isang ngiti. Tulad ng inaasahan sa Nine Dragons War Sovereign Technique na naranasan ng Rebirth Martial Emperor ng dalawang buhay para likhain, ang Super Cultivation Method na lumalampas sa mga Top Cultivation Method. Ito ay talagang nagagawang payagan ng isa na magsimulang umintindi ng Force at the Nascent Soul Stage, ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Malinaw na alam ni Alvin kung ano ang ibig sabihin ng Comprehending Force sa Nascent Soul Stage. Halimbawa, kapag naintindihan niya ang Wind Force noong siya ay nasa unang antas ng Nascent Soul Stage, pagkatapos ay kapag ginamit niya ang kanyang Elementary Wind Force, makakakuha siya ng lakas ng dagdag na 200 sinaunang Mammoth. Kapag naintindihan na niya ang Half-Step Wind Force, ang kanyang lakas ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng 500 sinaunang Mammoth. Kapag naintindihan na niya ang Advanced Wind Force, ang kanyang lakas ay magkakaroon ng karagdagang lakas ng 2,000 sinaunang Mammoth. Ang lakas ng 2,000 sinaunang Mammoth. Anong uri ng ideya iyon? Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage Martial Artist ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa 1,200 sinaunang Mammoth bago pinalaki ng isang Spirit Weapon. Kung kaya kong intindihin ang Advanced Wind Force kapag nasa unang antas ako ng Nascent Soul Stage. Kung gayon walang sino man sa ilalim ng Void Prying Stage ang magiging katapat ko. Nanginginig ang puso ni Alvin habang iniisip niya sa kanyang puso. Siyempre, alam niya na ang lahat ng ito ay imahinasyon lamang niya. Ang Comprehending Force ay isang napakahabang proseso. Bukod sa nangangailangan ng napakataas na kakayahan sa pag-unawa, nangangailangan pa rin ito ng napakalakas na paghahangad at patuloy, pare-parehong pagsusumikap. Ang pinakamalaking tampok ng unang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Spirit Serpent Form, ay ang pasiglahin ang flexibility ng aking katawan. Ang pinakamalaking tampok ng pangalawang anyo, ang Raging Python Form, ay ang pasiglahin ng aking katawan at payagan ang aking katawan na magkaroon ng lakas ng isang rumaragasang sawa. Ang pinakamalaking tampok ng ikatlong anyo, ang Worm Python Form, ay ang pagkakaloob sa akin ng Quake Energy na sumanib sa aking Origin Energy upang payagan akong talunin ang isang mas malakas na kalaban kapag ako ay mahina. Naalala ni Alvin ang kultibasyon na kanyang pinagdaanan hanggang sa puntong ito at bahagya siyang nagmuni-muni. Ngayon, ang pinakamalaking tampok ng ika-4 na anyo, ang Windworm Form, ay ang payagan akong linangin ang Whirlwind at maunawaan ang Wind Force, upang taglayin ang bilis ng Windworm. Lumakas ang mood ni Alvin at hindi ito mapakali sa mahabang panahon. Ang Windworm Form ay nagbigay sa kanya ng labis na pagkabigla. Nascent Soul Stage Martial Artist Comprehending Wind Force. I really can't wait. Dahan daw ang pinatahimik ni Alvin ang kanyang hindi mapakali na mood. Pagkatapos niyang kumalma, nagsimula na siyang magtanim. Nine Dragons War Sovereign Technique, Windworm Form. Nang huminahon si Alvin at nagsimulang mag-cultivate, hindi niya alam na ang kaso ng pagpatay niya sa unang antas ng Nascent Soul Stage na Inner Court na disipulo, si Woody, ay halos kumalat sa buong 7-star Sword Sect. Luby Peak, Merrick Hall. Hindi naman talaga masama ang likas na talento ni Alvin. Sa loob lamang ng 1 taon, pinatay niya si Woody at naghiganti sa nangyari noong 1 taon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na asul ang tumingin sa isang binata na nakasuot ng puti. Felix, alam kong hindi mo siya nakakasama. Ngunit, huwag mo nang saktan ang Alvin na ito sa hinaharap. Master, sabi mo pinatay niya si Woody.
Namutla ang mukha ni Felix at may ekspresyon siyang hindi makapaniwala. Natural na kilala niya kung sino si Woody. Iyon ay isang disipulo sa loob ng korte na medyo sikat sa 7-star sword sect, at ang kanyang cultivation ay nakapasok sa unang antas ng Nascent Soul stage. Si Woody ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang disipulo sa loob ng 7-star sword sect na wala pang 30 taong gulang. Ngunit ngayon, si Woody ay pinatay ng Alvin na kinasusuklaman niya hanggang sa buto. Ayaw niyang maniwala. Oo. Ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Peak Master ng Merrick Peak, at bahagya siyang tumango. Si Alvin ay may pambihirang likas na talento, at natatakot ako na hindi magtatagal bago siya kunin ng sect leader bilang isang personal na disipulo. Tandaan, huwag mo na siyang saktan. Sect leader. Malungkot ang mukha ni Felix, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Pero alam niyang wala siyang choice. Si Alvin ay isang taong hindi niya kayang masaktan. Marahil, si Alvin ay walang taga-suporta ngayon, ngunit sa hinaharap, ang tagapagtaguyod ni Alvin ay maaaring maging sect leader ng 7-star sword sect. 366. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ang Peak Master ng Merrick Peak ay nagsalita sa bahagyang mababa at malalim na boses nang makita niyang hindi tumugon si Felix pagkaraan ng mahabang panahon. Oo, Master. Bagamat ayaw niya sa kanyang puso, maaari lamang siyang sumang-ayon at tahimik na sabihin sa kanyang puso, Alvin, dahil hindi ako pinahihintulutan ng aking guro na hawakan ka, pagkatapos ay ililibre ko ang iyong mababang buhay sa ngayon. Si Felix ay kasalukuyang tila ganap na nakalimutan. Siya ay hindi kailanman naging katapat ni Alvin. Hindi sa nakaraan, at hindi rin ngayon. Alcade Hall. Ang lokasyon ng paglilinang ng Alcade Peaks Master. Isang marangal at magandang figure ang bumangon sa langit at bumaba sa pavilion, pagkatapos ay tumingin sa dalaga na nakasandal sa gilid ng pavilion habang nananabik na nakatingin sa langit. Bahagyang tumawag ang figure. Kelly. Ang boses ay puno ng doteng. Bumalik sa katinoan ng dalaga, saka tumingin sa magandang babae na biglang sumulpot sa pavilion at magalang na yumuko. Guro. Kelly, bumalik na ang Alvin na palagi mong iniisip. Bahagyang ngumiti ang magandang babae. Master, sabi mo bumalik na siyang master. Nang marinig ng dalaga ang magandang babae, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang figure habang nagliliwanag ang kanyang magagandang mata, at isang ngiti ng hindi inaasahang kagalakan ang lumitaw sa kanyang napakagandang mukha. Ang babaeng ito ay si Kelly. Dahil bumalik siya 3 buwan na ang nakakaraan at alam na iniwan ni Alvin ang 7-star sword sect kasama si Megan, lagi niyang hinihintay si Alvin na bumalik. Halos 2 taon na mula nang makita niya ang lalaking iyon na pinapangarap niya araw at gabi, at labis niya itong nami sa kanyang puso. Para naman sa magandang babae na tumabi kay Kelly, kitang-kita ang pagkakakilanlan nito. Ang Peak Master ng Alcade Peak. Isa sa mga vice-sect leader ng 7-star sword sect. Pambihira rin ang Alvin na iyon. Kakabalik niya ngayon at nakaakyat na siya sa arena ng buhay at kamatayan para pumatay ng isang unang antas ng Nascent Soul stage na disipulo sa loob ng korte. Ang Peak Master ng Alcade Peak ay napabuntong hininga ng may damdamin at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkamangha. Mahirap isipin na ang edad niya ay katulad mo. Ang likas na talento sa martial daw ng personal niyang disipulong ito ay naging dahilan ng kanyang labis na pagkagulat. Pagkamit ng ika-8 antas ng Origin Core Stage sa edad na 21 lamang. Sa kasaysayan ng 7-star sword sect, ang gayong halimaw ay halos hindi pa nagpakita noon. Ngunit ngayon, si Alvin, ang manliligaw ng kanyang mga personal na disipulo, ay nasa edad lamang na 21, ngunit siya ay isa ng ika-9 na antas ng Origin Core Stage na martial artist at may kakayahang pumatay ng isang unang antas ng Nascent Soul Stage na Inner Court Disciple. Ang gayong mga tagumpay sa labanan ay kahanga-hanga lamang. Master, ayos lang siyang master, tama ba? Wala siyang pakialam kung sino ang pinatay ni Alvin. Ang pinaka-inalagaan niya ay kung ayos lang si Alvin. Nang mapansin niya ang pag-aalala at pagkabalisa ni Kelly, umiling ang Peak Master ng Alcade Peak. Don't worry,
he's safe and sound. Di umano, ang first level na nascent soul stage inner court disciple ay pinatay niya sa isang galaw. It's really unbelievable. Nang matapos siyang magsalita, ang Peak Master ng Arcade Peak ay tumingin kay Kelly at nagtanong. Kelly, alam mo ba kung anong kakayahan ang kanyang sinalagyan para talunin ang isang kalaban na mas malakas? Umiling si Kelly at bumungad sa kanyang napakagandang mukha ang isang pagsamba. Si Young Master ay palaging napakalakas. Kahit gaano kahirap magtrabaho si Kelly, hindi ko siya maabyutin. Ngayon lamang ang sinabi ni Kelly ay hindi naglaman ng katiting na selos, sa halip ay natuwa siya para kay Alvin, at ito ang naging dahilan upang ang Peak Master ng Arcade Peak ay hindi napigilan ang buntong hininga sa sarili. Ang alagad kong ito ay talagang buong-buong ibinigay ang kanyang puso kay Alvin. Ngayon interesado na akong makilala siya. Bahagyang ngumiti ang Peak Master ng Arcade Peak habang sinasabi niya kay Kelly, at ang kanyang mga salita ay puno ng interes kay Alvin. Bahagyang nakagat ni Kelly ang ibabang labi at may maselang at nakakaantig na anyo habang nagtatanong sa banayad na boses. Master, gusto kong puntahan si Young Master. Pumunta ka. Bahagyang ngumiti at tumango ang Peak Master ng Arcade Peak. Bata, nitong nakaraang 3 buwan, nangungulila ka sa kanya at medyo napabayan mo pa ang iyong pagtatanim. Nagdulot ka ng pagkabalisa ni Master hanggang sa punto na kahit si Master ay gustong personal na puntahan siya at dalhin dito. Master, pinagtatawanan mo na naman ako. Nahiya si Kelly to the point na namula ang mukha niya at tumakas. Pagkaalis lamang ni Kelly sa arcade hall ay naalala niya na hindi niya alam kung saan nagtanim ang Young Master. Hahanapin ko muna si Kuya Megan, dahil bumalik na si Young Master, siguradong bumalik din siya. Nang maisip niya ito, tinungo ni Kelly ang Arcade Peak. Sa buong daan, ang magandang figure at walang kapantay na anyo ni Kelly ay naakit sa mga tingin ng maraming malaswang lalaki. Napakaganda. Mukhang siya ang personal na alagad na kinuha ng Peak Master o Arcade Peak 2 taon na ang nakakaraan. Mukhang ang batang babae na ito ay hindi basta-basta may drop dead na napakarilag na hitsura, ang kanyang likas na talento sa martial daw ay napakataas din. Kung hindi, imposible para sa isang taong kasing kilabot ng Peak Master ng Arcade Peak na kunin siya bilang isang personal na disipulo. Oo, ang Peak Master ng Arcade Peak ay isa sa iilang eksperto ng 7-star sword sect natin. Ang karamihan ng mga alagad sa loob ng korte ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa damdamin, at nag-aatubili lamang nilang binawi ang kanilang mga tingin pagkatapos mawala ang magandang figure sa kanilang mga mata. Megrez Peak, Stalactite Cave. Hindi alam ni Alvin kung gaano siya katagal nag-cultivate. Nang maramdaman niya na ang kanyang ika-9 na antas ng Origin Core Stage Cultivation ay hindi na makasulong pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata at dumura ng isang subo ng mabahong hangin. Ito ay isang malaking agwat sa pagitan ng ika-9 na antas ng Origin Core Stage hanggang sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Kahit na sa aking kasalukuyang likas na talento, mahirap na makalusot ng walang ilang buwang mapait na paglilinang. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kahit ano paman, kailangan kong makapasok sa Nascent Soul Stage sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Alvin at kumislap ang kanyang mga mata, at sa loob nito ay may dagdag na pakiramdam ng pagpupursage. Siyempre, bagamat umaasa si Alvin na makakalusot siya sa Nascent Soul Stage sa lalong madaling panahon, alam niya na kapag tumigil siya sa proseso ng cultivation, kailangan niyang pansamantalang huminto sa paglilinang at pakalmayan ang kanyang isip. Kung hindi, ito ay makakamit ang kabaligtaran, at magiging nakakapinsala, hindi nakakatulong. Gutom na gutom. Hinimas ni Alvin ang kanyang tiyan, pagkatapos ay kumuha ng sariwang karne mula sa kanyang special ring at sinimulang ay ihaw ito. Nang matapos siyang kumain, lumabas siya ng Stalactite Cave. Whoosh! Lumiwanag ang figure ni Alvin upang umalis sa daanan ng kuweba at tumayo sa nakatagilid na puno. Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga ulap at ambon sa itaas niya upang ikalat ang mga tuldok ng sikat ng araw kay Alvin, na nagdulot sa kanya ng mga bakas ng init. I wonder kung bumalik na si Kelly. Hahanapin ko muna si Megan.
Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang espiritual na lakas at pagtibay na walang tao sa tuktok ng Megrez Peak, sinipa ni Alvin ang tumagilid na puno at tumalon sa tuktok bago bumaba ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating na siya malapit sa trade hall. Senior Brother Alvin. Nakarinig si Alvin ng isang pamilyar na boses, at nang iangat niya ang kanyang ulo upang tumingin, ang disipulo ng Megrez Peak na nasa tapat niya ay tumango ng nakangiti sa kanya. Ang disipulong ito ng Megrez Peak ay walang iba kundi si Brix. Senior Brother Alvin, maaari ba akong magkaroon ng isang salita? Tumingin si Brix kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng bakas ng nagninangas na kinang. Tumango si Alvin, at naglakad siya kasama ni Brix sa isang bakanteng espasyo malapit sa trade hall, pagkatapos ay dumiretso sa punto. May kailangan ka ba? Tumingin si Brix kay Alvin at sinabing dahan-dahan, Senior Brother Alvin, apo ako ng presidente ng Jade Magnolia Trading Company, at gusto kitang imbitahan na sumali sa aming Jade Magnolia Trading Company. Siyempre, hindi pipigilan ng Jade Magnolia Trading Company ang kalayaan ng Senior Brother, at kailangan mo lang ilagay ang pangalan mo sa Magnolia ng trading namin. Pinarangalan na Elder. Hanggat payag si Senior Brother, ang Jade Magnolia Trading Company ay magpapadala kay Senior Brother ng sweldo na 10 milyong ginto bawat taon. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Brix kay Alvin na may nagbabagang tingin, habang hinihintay niya ang sagot ni Alvin. 10 milyong ginto sa isang taon. Naniniwala siya na hindi dapat tanggihan ni Alvin ang ganoong kalaking tukso. Ang imbitasyon ni Brix ay lumampas sa inaasahan ni Alvin. Ang paglalagay lamang ng aking pangalan sa hanay ng Jade Magnolia Trading Company at makakakuha ako ng sweldong 10 milyong ginto sa isang taon. Medyo maganda ang pakinggan. Jade Magnolia Trading Company. Biglang naalala ni Alvin na ang Jade Magnolia Trading Company ang trading company na pinanggalingan ng mag-ama na sina Dante at Gardo. Dante, ang vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company. Ilang araw ang nakalipas, gustong patayin ni Dante si Alvin para sa paghihiganti sa kanyang anak. Sa huli, si Dante ay pinatay ni Sandro. Itong si Brix ay apo ng presidente ng Jade Magnolia Trading Company. Nagulat si Alvin kay Brix. Hindi nakakagulat na si Brix ay nakapag-withdraw ng 10 milyong ginto para ihagis sa Megrez Peak na disipulo noong isang araw. Bukod dito, ayon sa kanyang sinabi, tila higit sa 10 milyong ginto ang dala niya. Noong panahong iyon, naisip lang niya na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Brix. Ngayon ay tila hindi mali ang kanyang hula kahit kaunti. Kahit na ang Dante na iyon ay vice-presidente lamang ng Jade Magnolia Trading Company. Samantalang ang lolo ni Brix sa halip ay ang presidente ng Jade Magnolia Trading Company, ang taong tunay na kumokontrol sa kumpanya ng kalakalan. Malalim na sumulyap si Alvin kay Brix habang dahan-dahan niyang sinabi, ang sweldong 10 milyong ginto bawat taon. Ang iyong Jade Magnolia Trading Company ay napakabukas, na handang gumastos ng napakaraming pera para suportahan ang isang taong walang pakialam na tulad ko. Senior Brother Alvin, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng insinuations. Ang aming Jade Magnolia Trading Company ay nakatitiyak sa potensyal ni Senior Brother. Marahil, si Senior Brother ay hindi katumbas ng halagang ito sa sandaling ito, ngunit mas magiging sulit ka kaysa rito sa hinaharap. Prangka at lantarang sinabi ni Brix. Siya ay lubhang prangka. Ang nagustuhan ng Jade Magnolia Trading Company ay hindi ang kasalukuyang Alvin, ngunit ang Alvin pagkatapos niyang mag-mature. Ngayon, tila nalulugi ang Jade Magnolia Trading Company. Ngunit kapag ganap na nag-mature si Alvin, hindi lamang mababawi ng Jade Magnolia Trading Company ang puhunan nito, maaari pa itong kumita ng malaki. Bukod dito, maaari silang makipagkaibigan kay Alvin ng maaga. Para sa Jade Magnolia Trading Company, ito ay may lahat ng kalamangan at walang sagabal. Medyo prangka ka. Medyo favorable ang impresyon ni Alvin mula sa prangka ni Brix, ngunit umiling pa rin siya. Pero natatakot akong mabaigo ka. Hindi ako interesadong maging Honored Elder ng iyong Jade Magnolia Trading Company. Natigilan si Brix dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Alvin ng ganoon kalinis.
Senior Brother Alvin, hindi mo ba isasaalang-alang ito ng kaunti? Hanggat payag ka, ang aming Jade Magnolia Trading Company ay nakakapagbayad pa ng 10 taon ng sweldo sa iyo ng maaga. Isang advance ng sweldo ng 10 taon. 10 milyong ginto kada taon. 10 taon ay magiging 100 milyong ginto. Hindi na kailangang sabihin, ang mga kondisyong ito ay talagang nakatutokso. Hindi bababasa, natokso si Alvin, dahil ang pinagsama-samang yaman na nasa kanyang pag-aari ay hindi man lang kalahati ng 100 milyong ginto. Sorry. Umiling pa rin si Alvin at tumanggi kay Bricks. Kahit na minsan ay nakipag-away siya sa vice-presidente ng Jade Magnolia Trading Company, si Dante at ang kanyang anak, wala siyang masamang impresyon sa Jade Magnolia Trading Company. Tinanggihan niya si Bricks dahil lang sa ayaw niyang sumali sa Jade Magnolia Trading Company. 367. Bagamat sinabi ni Bricks na walang kailangang gawin si Alvin para sa Jade Magnolia Trading Company, ngunit ang sabi ng karaniwang kasabihan, ang mga regalo ay nakakabulag sa mga mata. Kapag kinuha niya ang pera ng Jade Magnolia Trading Company at naging honored elder nila, pagkatapos ay batay sa kanyang karakter, tiyak na hindi siya manunood kapag ang Jade Magnolia Trading Company ay nakatagpo ng anumang problema sa hinaharap. Kaya, pinili ni Alvin na tumanggi. Alam niya kanina sa kanyang puso na kapag pumayag siya sa imbitasyon ni Bricks, walang alinlangan na siya ay may pananagutan. Ayaw niyang pasanin ang ganoong responsibilidad alang-alang sa pera. Not to mention pansamantalang hindi siya nagkulang sa pera. Kahit na ginawa niya, marami siyang paraan para kumita ng pera. Mukhang walang magandang kapalaran ang ating Jade Magnolia Trading Company. Napabuntong hininga si Bricks nang mapagtanto niya ang katatagan ni Alvin at sabay niyang naisip sa kanyang puso. Maaari pa rin siyang manatiling hindi mapakali kahit na bago ang 100 milyong ginto, at kahit na direktang tanggihan ang aking imbitasyon. Ang senior brother na ito na si Alvin ay hindi ordinaryong tao, gaya ng inaasahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling sumili ang ngiti sa mukha ni Bricks. Senior brother Alvin, bagamat hindi naging matagumpay ang business deal, nandoon pa rin ang ating pagkakaibigan. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ng tulong, hanggat nasa loob ko ito, tiyak na hindi ako tatanggi. Salamat. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango, pagkatapos ay umalis siya ng may malalaking hakbang, humakbang papunta sa chain bridge upang tumungo sa Arcade Peak. Si Bricks ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa nawawalang anyo ni Alvin, at bamaantong hininga siya sa kanyang puso. Mukhang madidismaya si Lolo. Pagkarating ni Alvin sa Arcade Peak, pumunta siya sa tirahan ni Elder B. Kakapasok lang niya sa bangin nang makita ni Alvin ang dalawang magandang dalaga na masayang nag-uusap. Ang mga dalaga ay engrossed sa kanilang chat at hindi siya napansin. Kelly. Nang makita ni Alvin ang isa sa dalawang kabataang babae, biglang nagliwanag ang kanyang tingin, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang mabibigat na tunog ng paghinga ay bumulaga sa dalawang babae. Sabay na tumingin ang dalawang dalaga. Bastos. Ang isa sa mga kabataang babae ay tumayo, siya ay may malaanghel na mukha at malademonyong katawan, at isang ngiti ng kaaya-ayang sorpresa ang nakasabit sa kanyang mukha. Ito ay tiyak na si Megan. Young Master. Nawala ang katahimikan ng isa pang dalaga habang siya ay bumulala sa mahinang boses, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang matikas na figure upang batiin siya. Kelly. Ibinuko ni Alvin ang kanyang mga kamay at tinanggap si Kelly sa kanyang yakap, pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit na para bang natatakot siyang umalis ito. Young Master, na-miss kita ng sobra. Tuwang-tuwa ang boses ni Kelly habang dahan-daw ang itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang napakagandang mukha ay nababalot ng luha. Silly girl, I missed you too. Bakit ka umiiyak? You should to be happy. Tinulungan ni Alvin si Kelly na punasan ang mga luha sa kanyang mukha, at sa parehong oras na ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang pagpapahayag ng magiliw na pagmamahal, ang kanyang puso ay bahagyang kumirot. Young Master, masaya ako. Nagsalita si Kelly habang mahigpit niyang niyakap si Alvin, na parang ayaw na niyang bumitaw magpakailanman. Babae tanga.
Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulot sa isang bahagyang ngiti at ang kanyang mga mata ay napuno ng labis na pagmamahal. Si Megan ay nakatayo sa malayo at tahimik na pinanood ang eksenang ito. Isang magaan na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito inistorbo. Young Master, bakit ngayon ka lang dumating? 2 araw na akong nagstay dito kasama si Kuya Megan. Mahigpit na niyakap ni Kelly si Alvin habang umuungol. Scoundrel, dumating si Kelly noong araw na bumalik tayo, ngunit hindi namin alam kung saan ka nagtanim, kaya pansamantala siyang tumuloy dito sa akin. Paliwanag ni Megan. Tumango si Alvin, pagkatapos ay niyakap si Kelly ng mas mahigpit. Silly girl, hindi ba ako nandito ngayon? Young Master, hindi mo na ako hinanap pagkabalik mo, ayaw mo na bang pansinin si Kelly? Itinaas ni Kelly ang kanyang ulo, at ang kanyang magagandang mata na parang tubig ay natatakpan ng isang patong ng ambon, na naglalaman ng mga luhang malapit ng palm attack. Bahagyang umiling si Alvin. Silly girl, huwag kang mag-isip ng kalokohan. Bahagyang tumango si Kelly, pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Alvin habang tinatamasan niya ang katahimikan ng sandaling ito. Gayunpaman, ang sandaling ito ay hindi nagtagal. Dahil lamang sa susunod na sandali, isang nag-aalalang boses ang tumunog upang basagin ang mapayapang kapaligirang ito. Junior sister, problemado ang lalaki mo. Kasama ng apurahang boses na ito ang isang magandang figure na nagmamadaling pumasok sa bangin. Agad, tumingin sina Alvin, Kelly, at Megan sa taong dumating. Ang eksena sa kanyang harapan ay naging sanhi ng pagkatulala ni Linda sa mismong lugar. Senior sister, sabi mo may problema si Scoundrel. Nagkakamali ka ba? Hindi ba maayos si Scoundrel dito? Naguguluhan at nalilitong ekspresyon si Megan. Si Alvin ay tumingin din kay Linda nang may pagtataka, paano niya nalaman na may problema ito? Para naman kay Kelly, nang lumitaw si Linda, nahiya siya hanggang sa pansamantalang umalis sa yakap ni Alvin. Ang kanyang napakagandang mukha ay namumula ng isang kulay rosas na pula na maislan at kaakit-akit, na naging dahilan upang hindi mapigilan ng mga tao na magkaroon ng gana na sumulong at bigyan siya ng ilang halik. Sa wakas ay nakabawi si Linda mula sa kanyang pagkabigla, pagkatapos ay tumingin kay Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Bakit ka nandito? Hindi ba ako pwede dito? Ang sinabi ni Linda ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Senior sister, may nangyari ba? Naunawaan niya na ang paghinga ni Linda ay bahagyang maikli at halatang sumugod siya pabalik dito. Hindi mo talaga alam. Sumimangot si Linda nang makita niyang ganito si Alvin. Sandali, na malinaw na sinabi ni Quentin na ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ng Peakmaster ng Megres Peak, Darius. Hindi kaya'y naglalambing siya ng putik sa iyo. Nang pumasok sa tenga ni Alvin ang mga salita ni Linda, naging sanhi ito ng tuluyang pagkatulala sa kanya. Siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng Peakmaster ng Megres Peak, si Darius. Si Quentin ang nagsabi nito. Patay na ang Peakmaster ng Megres Peak. Hindi napigilan ni Megan na mapasigaw sa mahinang boses. Unti-unting naglaho ang pulang rosa sa mukha ni Kelly. Bahagya siyang napaatras at nakita ng mga mata niya ang kakaibang ekspresyon. Narinig ko minsan mula sa aking guro, kahit na ang paglilinang ng Megres Peak Peakmaster, si Darius, ay mas mababa sa kanya, isa pa rin siyang nangungunang martial artist sa gitna ng ika-9 na antas ng Void Priang stage. Paano siya namatay? Ang pinakabaliw na bagay ay si Quentin o kung ano pa man ang talagang nagsabi na si Scoundrel ang pumatay sa Megres Peakmaster na iyon. Ang mukha ni Megan ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Ang Quentin na iyon ay halatang sinasadyang iframe ang Scoundrel. Paano posibleng patayin ng Scoundrel ang Peakmaster na iyon? Sa wakas, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla. Masyadong nakakagulat ang balitang dala ni Linda. Tumingin si Alvin kay Linda habang nagtatanong siya. Senior Sister Linda, ano ba talaga ang nangyari? Sa kasalukuyan, apurahang nais niyang malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil malabo niyang napagtanto na ang bagay na ito ay hindi gaanong simple.
Napabuntong hininga si Linda at sinabing, kanina, balak kong bumili ng ilang gamot mula sa trade hall sa tuktok ng Duby Peak, ngunit nang umakyat ako sa tuktok at dumating malapit sa trade hall. Habang nagsasalita siya dito, huminto si Linda at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Nakita ko na karga-karga ni Quentin ang kanyang foster father sa kanyang balikat, ang bangkay ng Peakmaster ng Megrez Peak, Darius, ay dumating sa tuktok. Ibinaba niya ang bangkay, pagkatapos ay siya mismo ang lumuhad sa tabi ng bangkay. Tapos paulit-ulit niyang sinabi na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang foster father, tsaka sinabi niya na ang sect leader ay magtataguyod ng hustisya para sa kanyang foster father. Natapos ni Linda na sabihin ang lahat ng ito sa isang hininga. Isang bahagyang pagkabigla ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya ito. Ang Peakmaster ng Megrez Peak, Darius, ay namatay na. Biglang, isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Pwede bang? Para sa kapakanan ng pagkumpirma ng kanyang iniisip, tumingin si Alvin kay Linda at nagtanong. Senior sister, nakita mo ba ang bangkay ni Darius? Tumango si Linda. I did. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ako mangangahas na kumpirmahin na siya ay patay na. Siya ang Peakmaster ng Megrez Peak ng 7-star sword sect natin kung tutuusin, isang mabigat na pag-iral sa ikasyam na antas ng Void Priang stage. Pinatay siya ng isang tao. Nagtataka na tanong ni Alvin. Naalala ni Linda ang kanyang mga alaala habang nagsasalita siya. Walang halatang sugat sa katawan ni Darius. Halos itim ang buong mukha niya, at damyugo ang 7 siwang niya. Parang namatay siya sa lason. Lason. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi napapansin. Ito ba talaga ang nahulaan ko? Maaaring si Darius ay nakahanap talaga ng Soul Severe Fruit sa Primeval Forest. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumaibot habang ang kanyang estado ng pag-iisip ay lumundag. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat ng ito. Noong araw na iyon, nang tinawag siya ng Darius na iyon at tinanong siya tungkol sa kanyang kakayahan na gamitin ang Origin Energy para talunin ang isang mas malakas na kalaban, para matigil si Darius, nakahanap siya ng dahilan. Sinabi niya na ang kanyang Origin Energy ay sumailalim sa isang hindi pangkaraniwang pagbabago pagkatapos kumain ng isang uri ng Spirit Fruit mula sa Primeval Forest. Nang maglaon para sa kapakanan ng pagkumbinsi kay Darius, bigla niyang binanggit ang mga katangian ng Soul Severe Fruit. Sa oras na iyon, para sa kanya, ang Soul Severe Fruit ay napakabihirang maging sa banyagang lupain, kaya imposibleng lumitaw ito sa primeval na kagubatan. Ngunit ngayon, na si Darius ay namatay dahil sa lason, at na si Quentin ay paulit-ulit na nagsabi na si Darius ay namatay dahil sa kanya. Hindi ba masyadong nagkataon lang ang lahat? Maaari ba talagang may Soul Severe Fruit sa Primeval Forest, at natagpuan ito ni Darius? Hindi maiwasan ni Alvin na isipin ito. Kung ito talaga ay ganito, hindi ba't masyadong kawawa si Darius? Ang Soul Severe Fruit ay isang napaka-espesyal, lubhang nakakalaso na espiritong prutas. Kahit na ang pinaka-experience na alchemist sa foreign lands, kasama ang dating Rebirth Martial Emperor mismo ay nakilala lamang ang Soul Severe Fruit mula sa panlabas na anyo nito. Kung ito ay isang tao na hindi matukoy ito, kung gayon mayroon lamang isang paraan upang masuri kung ang Soul Severe Fruit ay naglalaman ng lason. Ang pagpapakain nito sa isang tao o hayop upang subukan ito. Kung hindi, walang sino man ang nakagamit ng ibang paraan upang matukoy ang toxicity ng Soul Severe Fruit sa pamamagitan ng pagsubok. Kahit na naging Royal Grade Alchemist ang Rebirth Martial Emperor, hindi pa rin niya natukoy ang toxicity ng Soul Severe Fruit sa pamamagitan ng pagsubok. Maiisip kung gaano kalalim ang pagkakatago ng lason ng Soul Severe Fruit. Kung talagang kinain ng Darius na iyon ang Soul Severe Fruit at namatay, masisisi lang niya ang sarili niyang kasawian. Sabi ni Alvin sa sarili. Napakahirap makuha ang Soul Severe Fruit. Maging ang Rebirth Martial Emperor ay nagkaroon lamang ng swerte na makita ito ng 2 beses. Ang pagkakaroon ni Darius ng Soul Severe Fruit ay masasabi lamang na si Darius ay may tadhana sa Soul Severe Fruit. Tumingin si Linda kay Alvin at nagtanong.
Junior brother Alvin, bakit sasabihin ng Quentin na iyon na ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ng Megres Peak Master? Sa oras na iyon, malinaw niyang nakita ang historical na hitsura ni Quentin, at tila hindi ito peke. Tumingin din sina Megan at Kelly kay Alvin. Sa ganang kanila, wala silang pakialam kung ang pagkamatay ni Darius ay may kaugnayan kay Alvin. Kahit na ang pagkamatay ni Darius ay sanhi ng Alvin, iisipin lang nila na si Darius ay karapat-dapat sa kamatayan. Si Alvin ang kanilang langit, siya ang lahat sa kanila. Nang may balak magsalita si Alvin. Whoosh! Parang may umihip na hangin, isang figure ang sumulpot sa bangin, pagkatapos ay tumingin kay Alvin. Alvin, ipinatawag ka ng sect leader sa tuktok ng Duby Peak. Ang taong lumitaw ngayon ay tiyak na ang elder sa labas ng korte ng Alcade Peak, si Elder B. Ang amo ni Megan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.